Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. As promised, wala na po yung budots. Ayan na lang, itbulaga na lang at saka yung kay parang yung sa mga vloggers. So, hello Gen Z plus Alpha. Allow me your millennial auntie to follow in your language para kasinabotisimta. You really, so you all really out there here saying the free college law was all Bamakino? Like all by himself? Of course not. Hindi naman talaga siya lang mag-isa yun eh. Siya lang yung principal author nun. Tapos, may mga ibang tumulong sa kanya na ma-improve yung batas na yun. Like for example, One Pacman. Tumulong sila maging co-author ng free ano na yun, di ba? Tanga eh. Tangay. Talaga. Okay, let's get this straight, babes. Bamakino authored the bill, yes. Principal author siya. Kumbaga, sa thesis, di ba pag nagsusulat kayo ng thesis, malamang kasi hindi ito nagsulat ng thesis tong araw eh. Meron doon mga pangalan, tapos kung sino kung meron or yung pinaka-principal nyo, sino yung nagli-lead, okay? May mga ganun eh. Yung lead author ng isang batas or ng thesis. Ganun din dito. Okay, nahulog. Okay lang. Bro who signed in law, okay? Who actually made it happen? Well, to be specific, after first reading, second reading, third reading sa Senado, bababa yun sa House, okay? Kasi ganun gumawa ng batas eh, di ba? Kunyari, sinulat to, kakasulat lang ni Bam Aquino nito sa Senate. First reading, second reading, third reading, ibababa yun sa House. Tapos first reading, second reading, third reading, tapos magkakaroon ng bicameral committee, 'di ba? Yung ibig sabihin yung bicameral, magsasama-sama yung may panel na sumulat dun sa Senate, tapos dito naman din sa House. Magkakaroon ng bicameral, tapos yung final version nun, yun yung ibibigay sa Pangulo. It's a collaborative works of people who are interested in improving the law na sinulat nung principal author. Ganun ka highly specific itong mga ganitong bagay. Pero isa si Bam Aquino dun sa nagsulat nito. Siya yung principal author, di ba? And pati yung 4Ps actually si De Lima yun, tsaka si Trillanes pero putang ina, anong ginagawa ng mga party list? 4-piece party list, lintek. Patawarin ng Panginoon tong bansang to. Tuloy natin. Okay, let's get this straight. Alright, sige na. Main character, the same guy y'all cancel for breathing. Si Rodrigo Duterte, the main character. Hindi alam mo, mamaya, I will circle back dito sa point na to. Si Duterte is the president. He has the capability to veto or not yung batas. So, tinignan niya, okay naman to. And alam nyo kasi, in our constitution kasi, there should be an enabling law that gives access to free education. Kasi education is not a privilege, it is a right. So, kailangan, the state should provide free education on all levels. Ngayon nga lang yan nung nabuhay si Bam Aquino Dapat dati pa yan. Panahon pa ng, pagkasulat pa lang ng Constitution. Meron na dapat yan. But, again, ano nangyari? Wala pa. Ngayon pa lang. Di very good. Palakpakan. Pero, siya pa rin yung principal author. Kahit pagbalik-balik ta rin mo. Yun yung point doon. Okay? Recto and Anha who were co-authors. Okay? This wasn't one man. Kaya nga, di ba, kunyari, yung One Pacman, or yung isa sa mga sinasabi nila, 145 plus laws. Ang aming naipasa, isa dyan ito. Co-author sila doon. Yes. Of course. But the credit is given to him kasi siya yung isa sa principal. Gets? Yung tatanga talaga nitong mga tanga na to. Which while he was not out there cleaning the city, he was also out there. Wala nang kwenta yung mga arguments. Okay mga bata, free t-shirt for everyone. Gina sa dreams nyo. Multitasking check. Let's not pretend like Duterte and Aquinos were BFFs. Alam nyo kasi, kailangan yan talagang pirmahan ni Duterte. Kasi nga, it's in our constitution that there should be access to education on all levels. Kaya ako sa TikTok, this is one of the most frustrating things na naririnig ko sa mga bata. They were always saying,
education is a privilege. No, it's not. It's your right. Ibig sabihin, you should have access to good education. Kaso ano nangyari ngayon sa DepEd? Tinaihan nung i-impeach, di ba? Pero tsaka na yan. Ay, nako. Could ignore the bill just to spite Bam and the Yellows. Hindi bicameral na yun kasi. Hindi lang, yun nung pinresent yun kay Duterte, hindi lang si Bam Aquino yung nandun. Isa lang siya sa tumayo doon tapos pinirmahan niya. And she should have done that. Kasi kung hindi man siya, hindi kay Marcos pipirmahan yan. Ang tagal nun, 6 years just to biruin mo, you are okay with people not going to free college because they have a political rift. What kind of mental attitude is this? Ang tanga, di ba? Sobrang bobo, man. Like, fuck this person na nagsusulat nito. Alam mo yun, ano lang talaga siya ewan ko kung bakit ganyan, sakit sa mata pero wala siyang laman na totoo. Unlike your fave, he puts people first. Well, when I see kakampings acting like, thank you, Bam, this is our win. Sis respectfully, no, this ain't your win if your president didn't sign it. Well, dapat din ibig sabihin yung Malasakit Center. Ito na, I'll circle back dito kasi wala nang kwenta tong mga to. It's just, nagrarant na lang siya about ibigay dapat kay Duterte kasi si Duterte, blah, blah, blah. Okay, so bumalik tayo dito. Ibig bang sabihin yung Malasakit Center ni Bongo ay dapat i-credit yon kay Duterte. 'Di ba? Kasi yung actually hindi nga mali nga Yung Malasakit Center na yon, pinapataw yon kay Bongo. Hindi naman sa kanya yon pwede kong i-argue sa iyo yon. I-argue ba ko sa iyo yon? Bakit inaangkin ni Bongo yon? Pera ng taong bayan yung ginagamit doon sa mga Malasakit Center na yon. It's so frustrating na instead of yung meron tayo yung nationwide na magandang healthcare, nasa Malasakit Center lang na naka-epal yung pangalan ni Bongo doon. Why? Bakit pag si Bongo pwede pero pag si Bam Aquino hindi? Ang sinasabi nga dito, co-author, lang siya, principal author lang siya Di niya inaangkin, sinasabi lang na sumulat siya ng magandang batas. That's all. Yung kay Bongo, anong ginawa nila? Sinentralize nila yung healthcare na dapat sa Pilipino. Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng Malasakit Center. Pero what did we learn from good government sa mga LGU like Pasig? Pwede pala yun sa yung Malasakit Center dun sa public hospital na yun. Basta maayos yung gobyerno na nandun. Pag nagkasakit ka, punta ka dun sa LGU, wala kang babayaran. Di ba? We know this kasi there are actually hospitals who act like Malasakit Center kasi nga okay yung budget nila Pero what did Bongo do? He wrote a fucking law na siya yung makikinabang kasi epal siya ng epal doon. Hindi naman sa kanya yun Hindi niya nga pera yun O bakit eto? Nagagalit kayo. Di ba? Kasi sinabi niya, isa lang siya sa sumulat ng magandang batas. Hindi niya nga inaangkin na siya yung nagbibigay ng tuition Pero yung Malasakit Center, ang iniisip lagi ng mga bobong DDS na to, mga kamatis, mga kaibigan, hindi, si Bongo kasi yan, kay Bongo kasi no. Malasakit Center is for the Filipinos, okay? Tax money ng tao yan. Putang inang yan. Mga gago kayo, bobobo nyo kahit kailan. Tapos eto, magandang batas lang yung sinulat Maganda, yun lang naman yung sinabi. Siya yung principal author, yun yung paulit-ulit. Principal author Bam Aquino. Hindi naman sinabi na sa kanya na siya yung nagbibigay Pero pag sa Malasakit Center, kay Bongo yan Hindi Tangina hindi. Sabi sinentralize lang nila para kapag ka nagkasakit ka, yung mama na yun yung iisipin mo. Nakatulong ba sa kampanya niya yun? Oo naman. Nakatulong yun. Number 1 nga hindi ba mas greedy yun? Tas knowing na pinirmahan yun nung presidente na kaibigan niya? God damn, these people, man. Idiots. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. I just wanna point out the hypocrisy. Gege mga lods.